Bawat kilos ko, Senador, binibira ko sa dibdib, sa mukha, tumatilansik yung dugo. May nakuha pong pera sa inyo? Meron po yung pinagpapalimusan ko at saka yung binenta namin yung lote. Ba't nyo ginawa ng utol mo kay Lolo, yung pang-hold up at pananakit? Ay, hindi po namin hinold up siya. Bakit ikaw ang tinuturo na suspect? Ay, hindi ko po alam kung bakit. Sarge, next time sir ayus-ayusin niyo pong trabaho niyo, mahina ho kayo. Okay po, sir. Bilis-bilisan niyo po. Ang gusto ko po, punta kay Kilolo, tulungan niyo siya, kunin yung medical certificate, and then sampahan na po ng kaso itong mga suspect na to. Yes, sir. Idol, nandito tayo sa isang abandonadong bahay kung saan dito nangyari na si tatay ay binugbog. At dito po talaga natutulog si tatay. No, nakakalungkot mang isipin dahil nabanggit nga nung isang nakausap po natin na si tatay ay inabandonan na nga daw ho ng kanyang mga anak at dito na nga daw ho talaga siya natutulog. Kaya kung mapapansin ho ninyo, meron pa ho dito nakita tayo na iwan pa na kutsara, sibuyas, tapos may katol pa si tatay. At syempre makita natin sobrang init dito, wala ring ilaw, no? Kaya kung sasabihin natin gabi nangyari, talagang malabo na makikita ni tatay ng mukhaan yung lumapit ho sa kanya. Dahil dito rin naman sa tabi ng bahay, wala rin namang mga ilaw. At mapapansin nyo, yung gate niya at open space rin ito. So talagang kayang-kaya ni tatay na pumasok at nakita niya, nalaman niya na wala namang nakatira. Kaya dito natutulog si tatay. Ngayon, makakausap din natin yung nag-upload sa ng video na kung saan nakita natin si tatay kaya ito nag-viral. Ano po ang pagkakilala niyo kay Tatay Dominador? Dito po ba siya talaga natutulog? Nung mga 1 month na po kasi siya may gitnaan dito kasi nga po, nung tinanong namin siya, sabi ko, Tay, bakit andito ka? Sabi po niya, wala kasi akong pamilya. Sabi ko, asan yung mga anak mo? Wala akong, yung pamilya ko, inaabandon na ako at pag may pera ako gusto nila ako. So, yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Pag may pera ako gusto nila ako, pag wala akong pera, pinapalayas nila ako. Ito pong CR, ma'am, at itong bahay, kanino po ba ito? Sa lolahin po ng asawa ko, pero kasi mahigit 10 years na po ako dito sa Nueva Ecija, wala po talagang nakatira dito. Yun nga po, kinakausap po siya, umuwi na po kayo kasi malay nyo po, magkasakit kayo, may mangyari sa inyo, sino magkukon sa inyo? Yun nga po, nung time na yun, tumawid po siya sa tindahan ko, yan po. Humingi po siya ng tulong sa akin noon, nung time na yun. Tsura ni tatay? Yun po, duguan po siya noon. Kung na po yung dugo niya, talagang maitim na yung dugo niya. Tumawid po siya dyan. Siyempre sinundan ko naman po sa kabako po. Ideya kayo, ma'am, kung nasaan si Sir Norton noong mga oras na yun? Andun po siya sa may gisagina. Kasi mekaniko po yun. Naggagawa po siya dun sa may kakilala niya. Hindi ko rin pa alam kung saan talaga mismo. Pero naggagawa po siya dun nung time na yun. Umuwi man po yun, siguro mga kan na po, magmamadaling 11 ganun, pero diretso po bahay yun eh. Sir, base po sa investigation po natin, ano po ang lumalabas na nangyari? Yung ano nga po, ma'am, na pinasok dito po si Tatay Domeng, pinagsusuntok daw po yung mukha niya at kinuha po yung pera. Based po doon sa binanggit ni tatay, ay meron pa ho bang nakita siya na ibang mukha na nagpapatunay na may kasabwat po itong nirereklamo ho niya? Yun na lang po yung sa narinig niya daw po na may kasi sinabi ni Norton nakasama niya si Robert. Yun po yung sinabi ni tatay. Kap, magandang araw po. Magandang araw po, ma'am. Kilala niyo po ba si Norton? Sa kwan po naman, ay kilala ko po dahil ito po yung tinitiran po nila yan. Ito po yung bahay namin dati. Hindi nga na po nag-asawa yun dahil nga yung mga pamangkin ang inaalagaan niya. Mga ganun po yun. Hindi naman po na sangkot kahit sa anong away po yun. Mula nung lumaki ako rito, ganun po yun. Wala ho ba siyang record sa inyo pong barangay? Sa kwan po, mula nung 2007 naupo akong kagawad po noon hanggang ngayon, ako na yung chairman ngayon. Wala pong naging record na sa away kahit na yung pagnanakaw mo, wala naman pong ganun. So, eto pong si Tatay Dominador dahil dito na po siya sa inyo pong barangay nasa Sakop. May ano po ang nalalaman niyo po about kay tatay?
kay tatay po talaga zero yung kwan ko kasi nga hindi ko po siya kilala si tatay. Na yun nga lang nung ko lang nakita nung nangyari po yung kwan na yun, yung sinabi na binugbog siya rito. Kasi nung panahon po na yun, nasa seminar po kami noon eh. Itinawag lang po sa akin nung aking tanod na merong ganun na nangyari dito. Sabi ko, i-assist nyo ka ako sa kwan natin, sa police station at saka dalhin ka akong ipamedical ka ako si tatay. Yun naman po yung utos ko na yun. Kaya nagawa naman, sa part po ng barangay, nagawa naman po namin yung kahit na wala kami dito, naiutos ko sa kwan naman, sa mga tanod ko po noon. Yung mga oras ho na yun at araw po na yun, Kap, meron ho bang insidente rin na parang may nakawan din na nangyari o iba pang pangyayari na maaring malink natin dito sa kaso? Wala po ma'am, wala po akong nakawan dito sa amin ng mga panahon na yun. Kahit na nung naandito kami bago mag-seminar, wala naman po. Kasi dito sa amin talaga, hindi naman gaano yung nakawan dito. Apo, Kap, magandang araw po. Magandang araw din po, ma'am. Ano po ang pagkakakilala po ninyo kay Tatay Dominador at kay Norton at sa pamilya po ni Tatay? Kay tatay po, nung una po, kabarangay ko po siya. Mayroon po siyang house and lot doon sa malapit sa school, malapit din po doon sa barangay hall na itininda po niya. Bagamat hindi nga po sila noon magkakasundo na ng mga anak niya at mga kapatid niya, ibinenta niya, binigyan niya ng konting mga hati yung mga anak niya, then nagkahiwa-hiwalay na po sila. Yun po yung ni tatay nung kabarangay ko pa. Na alam niyo po ba, Kap, kung bakit mag-isa na lamang po si Tatay kahit po siya ay may mga anak? Ay opo, kasi po sa natutugay-gayan ko po ni tatay, yung mga anak po niya is hindi niya kasundo. Nung may kanya-kanya na po silang pera na pagbentahan po ng kanilang bahay, nagkanya-kanya na po sila. Nakikiwan ko na kay tatay pag nadadaanan ko siya, kuminsan gagawin sa part ng Pantabangan, kuminsan nandito sa bayan, ikot-ikot lang po rito. Yun po yung kanyang buhay, magmula noon kay wawalay po sila. Isuyo na lang po kami, Kap, na kung sakali pa-check every now and then si Tatay para na rin sa kanyang seguridad. Opo. Sige ma'am, at maasahan niyo po Sir Idol, tutugay-gayan ko po kung ano po yung kagaganda na ni tatay. Tatay, ilang taon na po kayo? Kung na ito. Ano ba ang sekreto mo, Tatay, para humaba ang buhay? Hindi ako nagbibisyo, anak. Ito pong si Norton, Tatay, kaibigan niyo po ba? Dati, kaibigan ko, yung kapatid niya namatay. Kaya nung namatay yun, si Norton ang naging kwan ko. Nung araw po na yun, Tatay, paano kayo napunta doon sa bahay kung saan nangyari na kayo ay nabugbog? Yun ba ay bahay nyo? Hindi ba, siya nagdala doon sa akin. Punta po tayo nung medyo paaga-aga. Kayo ay inimbitahan niya. Saka nung pinandar yung motor, doon pinasok yung kwan. Bakit dito? Pwede ka na rin dito, magbantay. Yun ang sabi sa akin. Bakit ka daw niya pinapunta doon, Tatay? Doon daw masipti na paglalagyan ng motor na single. Hindi pumayag ko. Pagpunta niyo po doon, Tatay, natulog ho kayo nung araw ho na yun. Paano hong pumunta doon si Norton? Anong nangyari? Anong ginawa niya sa inyo? Ang ginagawa niya, pag nakatulog na ako, dumarating siyang bigla. Baka nagsalita ako, gising ka pala, nakikiramdam lang ako. Pag pumunta naman ulit, kunwari tatawagin ako, gising ako, hindi siya makatsimpo, gising ako. Yung araw na kinuha na yung pera ko, naglaba ako, napagod ako, maaga ako nakatulog. Nung pinasok na niya ako, hindi na kumibo. Ang sinabi niya, bigay mo na sa akin yung pera mo at para hindi ka na magbugog. Ibig sabihin, Tatay, nabanggit niyo po kasi noong sa radyo, yun ay brand out. Pero yung boses niya, alam niyong siya? Alam ko. Kilala kong buwis niya. Saka, ang ko, basta't gabi, nakain ng alak. Hindi umalis. Nagugas lang siguro ng mga dugot. Maraming dugong tumitilan sa mukha ko. Mga tinamaan niya. Po kayo tinamaan, Tatay? Dito. Puro tayo yan. Ang alam ko, batang may sinusuntok. Talagang grabe. Noong siya ho ay umalis, Tatay, ano po ang ginawa ho ninyo? Nakahingi ho ba kayo ng tulong? Hindi, bumangon ako, lumabas ako.
Yung nga, nakita ko nung yung kapitbahay na doon, yung nag-video sa akin. Kaganda mo kayong matanda kahapon ka. Ngayon wala na, wasak-wasak na mukha ikaw ng babae. Nag-video. Totoong wasak-wasak ang mukha ko. Ma'am Jocelyn, kayo ho ba ang sumugod kay tatay sa hospital? Opo. Yun nawala sa akin, yung kinuha sa bulsa ko. 20,500. Yung pong pera na yun, tatay, ay talagang araw-araw nasa bulsa nyo. Oo. Para saan po iyon? Para inahanda ko kung magkasakit man ako, may pupunutin yung mga anak ko. Yun ang nasa isip ko. Yun, kasamaan nung pinautang kong nagbabayad. Pero kasama rin yung pamamalimos ko, kasama doon sa nakuha. Maliban po sa pera, tatay, may nawala pa ho ba sa mga gamit po ninyo? Ay, mayroon. Naiwanan lahat doon sa tirahan ko. Mula po nung nangyari yun, Ma'am Jocelyn, saan nyo na po pinatuloy si tatay? Dito po, ma'am. Dito na. Nung lumabas kami ng ospital, Dito na po nung nangyari. dito na ako dinala. Dinala. Itong anak ko. So okay na po ba sa inyo, tatay, na dito po muna kayo sa mga anak po ninyo? Di na ho kayo mag-isa muna? Hindi ko rin masasagot yan na dito na ako. Dahil kasi pagka hindi ako nakakalabas ang isang araw, burrito ang ulo ko. Ano ang trabaho mo? Ito, dito nakaharap na yung mga anak ko. Hindi ko na rin may paglilihim ang katotohanan ng ginagawa ko. Ginagawa ko na mamalimos ako sa ibang bayan. Kagaya ng bungabong, lilalakad ko lang yan para mamalimos. O nalaman ng mga anak ko na ganun daw ginagawa. Tatay, pwede ko po bang matanong, nasaan na po ang inyo pong asawa? Kung namayapan na anak. Year 2015 nung namatay. Ano po ang mensahe mo, tatay, kay Norton sa ginawa po niya sa inyo? Ang gusto ko sana maranasan din niya yung hirap kong binigyan niya para malaman niyang masakit din pala ang ginawa niya. Tatay, bakit ayaw niyo sa mga anak po ninyo tumira? Lalo na po, nabanggit niyo na mamalimos po kayo, yung pagkain ninyo sa araw-araw, nahihirapan po kayo. Hindi, ang ko, nahihirapan akong makisama sa mga asawan niya. Ilan po ang anak niyo po, tatay? 4 lang sila, 2 babae, 2 lalaki. Doon po sa ibang mga anak po ninyo, hindi niyo po ba nasubukan na tumira sa kanila? Nasubukan ko na rin yung panganay na lalaki, pero wala sa kanila ang hinahanap ko. Ano po ang hinahanap mo, tatay? Yung kalinga, ganun, pagmamahal. Po, PSSG Julius, ano po ang balita ho natin dito sa kaso kay Tatay Dominador? Bali ma'am, na-file na po natin po ito sa DOJ ma'am. Ngayon nadakitan na po ito at ang kaso po natin ay robbery with physical injuries. So tatay, ano po ang masasabi po ninyo? Dahil masakit ang loob ko yan sa mga ginawa. Anin ko man ang pikikasama, masama pa rin pala ako sa paningin nila. Bakit sabihin niya, nagbibigay naman ako. Yan bang ginawa sa akin?
Maari din po ba kami, sir, makahingi ng assistance sa ating kapulisan na kung sakali ay mapuntahan natin, mapatignan si tatay dito, ma-monitor para na rin sa safety po niya? Sige po ma'am, ganyan naman po ang kapulisan po dito ng Rizal. Lagi pong tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Tay, maging kampante na po sana ang pag-iisip natin at hayaan yung justisyang managot po sa atin. At saka kung may pangangailangan po kayo or gusto or katanungan, sabihan nyo lang po kami. Handa po kaming mga pulis natin, lalong-lalo na po si OP, Ocomin. Mabait po yan at handa po siyang tumulong kahit anong oras. Po ang lumabas sa medical po niya, sir? Multiple lacerated wound po ma'am. At mild traumatic brain injury po ma'am. Regular filing lang po ito. Ibig sabihin po ng regular filing, hindi po siya pwedeng huliin or pwedeng ikulong sa ngayon. Dadaan po ito sa korte at doon tayo mag-uusap. Okay. Nako, salamat po, sir, sa pag-asikaso. Ngayon sa bahay ni Lolo at meron tayong mga pasalubong sa kanya. Lolo, meron po kaming pasalubong po sa inyo ng mga groceries at gamot po ninyo, Lolo. Tama, bago dito sa bunso ko, kasama na os na tabletas ko. Huwag ka mag-alala, Lolo, dala po namin yung gamot po ninyo. Meron po kaming bigas po sa inyo at mga ilang groceries po, gatas ninyo, Lolo. Idol, yata makaharap. Hindi lang mga anak ko. Ayaw pumayag na magbibigay pa ako. Sindala ko ang babae. Sabi niya po, hindi na daw po niya kaya. Tapos ayaw naman namin siyang mawalay, ganun po. Kasi sa sitwasyon na niya po, mahina naman na po siya. Hindi naman na, ayaw naman na po namin ibigay kasi nga, mas gusto po na lang namin po dito na nakikita po namin siya. Mas maalagaan din po. Tatay, ngayon po, ang mga anak po muna ninyo ang mag-aalaga sa inyo. Mahirap po na nakikita po namin kayo sa labas. Ngayon po, kung ano man po ang kakailangan ninyo, Lolo, nandito naman po si Idol Rafi para suportahan po kayo, Lolo. Idol. Yung tulong mo lang hinihintay ko, kung anong ibibigay mo, pasalamatan ko. Sa ngayon, anak ko lang babae itong kaharap namin. Lolo, wag po kayo mag-alala, may dala po kami sa inyong mga pagkain po ninyo. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa tulong niyo po sa tatay namin. Maraming po salamat talaga. Sa mga binigay niyong grocery, sir, mga gamot ni tatay, thank you po. Marami pong salamat, Sir Rafi, sa pagtulong niyo sa amin at sa tatay ko po. Lolo, kapag may kailangan po kayo, sabihin niyo po sa inyong mga anak para maitawag po. Ano, Lolo? Maraming salamat po, Sir Rafi, sa binigay niyo po sa amin na grocery kay tatay, yung mga gamot niya po. Maraming salamat po. Thank you, Idol. Thank you, Idol.
Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan mo ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa.